So mahalaga pong makita natin ngayon kung bakit nakapanic mode na ang Malacanang. Ulit, bakit? Sapagkat napakalaki po ng iskandalo na ito na sumambulat that the First Lady, Aliza Araneta Marcos, was involved in cocaine party, allegedly, including po ang cocaine abuse and scandal na nagresulta pa sa pagkamatay ng isang businessman sa pangalan po ni Paulo Tantoco. So, kawawang-kawawa itong si Aling Claire Barker sapagkat wala na po siyang ibang maisip pa kundi magdeklara ng fake news at sinungaling ang balita na yan without even her knowing the facts. Basta makapagbira lang at makapag-atake ng kung ano-anong propaganda at upang bigyan po ng question ang impormasyon na kumakalat, nagpapakalat siya ng sarili niyang fake news. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction Update PH nagbabalik. Napakagandang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-update. Heto na nga po ang pagpapanik ng Malacanang dahil sa isyong coke ni Liza Marcos. Eh alam naman po nating mga ka-update, etong si Claire Talaquera o Butangera, pilit ang pagtatanggol sa First Lady. Kahit naman alam na ho nila ang katotohanan. Pero ganyan talaga mga update. Kahit na anong ilabas natin katotohanan din sa babae niyan, gagawa ng paraan yan para takpan nila ang issue rito. Katulad na lang naman ng kay Senator Bato na di umano ipapadala daw siya sa ICC at pwede siyang kasuhan. Ngayon mga ka-update, itong palasyo nagpapanik na ho. Dahil mga ka-update, Estados Unidos po ang naglabas ng medical examine sa katawan ni Tantoco at sangkot talaga dito si Liza Marcos. Kaya mga ka-update, pakinggan ho natin ang magiging pahayag ni Ka Eric patungkol dito kay Liza Marcos at kay Claire Castro. Simulan na ho natin. Simula po noong 2021. Wow! Ano itong nakita ngayon na dokumento? Na noong 2017 nag-renew siya ng kanyang Philippine passport. Nag-renew hindi po nag-reclaim o nag-reacquire. Nag-renew. At tingnan po ninyo, December 22, 2016, na i-grant sa kanya ang kanyang citizenship status sa bansang Malta, kasabay po ng pag-issue sa kanya ng Maltese Golden Passport. Alam niyo na kung bakit Golden Passport, sapagkat ito po ay nagkakahalaga according to sources between 40 million pesos to 60 million pesos. Okay. So 2016 December 22 na-acquire niya ang kanyang Maltese citizenship at ang kanyang Maltese Golden Passport. O paano siya nagkaroon ngayon ng renewal of Philippine passport and Philippine citizenship kung siya ay nag-convert na at nagkaroon passport at citizenship sa bansang Malta. Kasi doon sa form na pinill out ni Gibo Teodoro, nakalagay doon, are you a holder of a foreign passport other than the Philippine passport? Ang kanyang naging sagot sa dokumento niya po, at ma-verify natin ito, these are verifiable documents, ang nakalagay po, no. So hindi daw siya 2017 to nag-renew siya May, I think May or June. Tapos, 2016 December, that means 6 months before, ay nagkaroon na siya ng bagong citizenship sa bansang Malta at nagkaroon na siya ng Golden Passport na hindi na po Philippine Passport ang hawak niya. Paano siya nag-reapply ng kanyang Philippine Passport at paano niya sinagutan na hindi siya holder ng foreign passport o nag-acquire ng anumang citizenship? No din ang sagot niya. Kaya sabi nga natin mga kababayan, that the mystery of truth is that it will always have its own way of coming out in the open. Kahit anong tago mo ay totoo pala may bracelet tracker device si Liza. Hindi din po yan ma-confirm pero that would be a possibility. Pero wala pong confirmatory alante na report or validated information about that, no? Puntahan din natin yan. So mahalaga pong makita natin ngayon
kung bakit naka-panic mode na ang Malacanang. Ulit, bakit? Sapagkat napakalaki po ng iskandalo na ito na sumambulat that the First Lady, Aliza Araneta Marcos, was involved in cocaine party, allegedly, including po ang cocaine abuse and scandal na nagresulta pa sa pagkamatay ng isang businessman sa pangalan po ni Paulo Tantoco na ito ay anak anak or apo ng nagmamay-ari ng Rustan's chain of high-end supermarket. Okay. So pag-usapan na natin ito ngayon, mga kababayan, at upang makita natin kung bakit nagkakaugnay into a panic mode reaction po ang Malacanang. Una, si Aling Claire Barker, tagapagtahol po siya ni Marcos. Sinasahuran siya o pinapasahod po siya ng mamamayang Pilipino. Taxpayers' money yan. Ang kanyang obligasyon, kung matino sana ito, kaso hindi, at wala namang bahid ng katinuan ng babaeng ito, ay kanya pong dapat ipaliwanag. Ano ba ang mga programa at mga activities, proyekto, o mga ginagawa ng presidente. Kaya nga siya tinawag na PPO, Presidential Press Officer, na ang kahulugan pala sa totoo ay hindi Presidential Press Officer, kundi Presidential Propaganda Operator. Kasama po sa propaganda ang pagsisinungaling. So ang trabaho niya ay nakaangkla at nakadikit kung paano niya ibenta ang programa ni Marcos at ang pagkatao ni Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Yan po ang ibig sabihin ng kanyang posisyon na PPO, no? Ang tinatawag po na Presidential Press Officer. So todo deny siya, no? Ang unang tanong dito, sakop ba ng trabaho na binabayaran ng taong bayan ang gawain ni Claire Castro na ipagtanggol, gawa ng kwentong kotsero at palusutan ang pagkakadawit at pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta dito sa iskandalo ng tinatawag nating cocaine death and cocaine party sa Los Angeles? Ang sagot, hindi po. Ang trabaho lang ni Claire Castro bilang Barker ay exclusive po sa mainly sa presidente at sa opisina sang presidente o the office of the president, sapagkat siya po ay nakatalaga at pinapasahod ng taong bayan para gawin po ang trabaho bilang tagapagtanggol ni Marcos at tagapagtaguyod ng kanyang programa kahit pa na ito ay bat-bat ng kasinungalingan. Okay. Ngayon, bakit umabot ng halos 2 araw o 3 araw bago makapag-react po itong si Aling Claire Barker? Sapagkat naghanap pa po ng butas kung paano maglubid ng kasinungalingan. Sabi niya, fake news, sapagkat it appears that the document was spurious o peke, sapagkat parang dinugtong lang daw yung portion ng medical examiner's report ng Los Angeles County Coroners or Medical Examiner. So, ito version niya lang ito. Pero ayon mismo sa paglalahad ni Ambassador Bobby Tiglao at ng iba pang mga media sources, posted po online ang ganitong report at verifiable po ito na nagkaroon talaga ng investigation at the same time forensics report hinggil po sa pagkakapatay o pagkakamatay ni Paulo Tantoco during the cocaine party, wherein nandun po ang asawa ni Marcos Jr. at iba pang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, including po ang diplomatic corps, mga diplomatic staff and representative na nakatalaga o nakastation po sa area ng Los Angeles ng California at sa paligid po ng West Coast area ng Amerika. So yun po ang issue kung bakit pinagpipiestahan ngayon ang paglabas nitong sinasabing examiner's report, medical examiner's report, na kung sa Pilipinas po, ang tawag niyan ay medico-legal report. Ito po yung gumagawa ng actual crime scene forensics analysis, lalo na kung may involvement po
ng ganitong mga kaso ng like mga chemical induced o kaya mga food poisoning o kaya mga related to drug abuse na mga pangyayari po kung saan kailangan po magkaroon ng medical examiner's analysis. Okay. Nadawit ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos because of the fact po na siya ay nandoon sa aktual na kaganapan at aktual na pangyayari. And so therefore, mga kababayan, hindi po katakataka na ngayon ay kung ano-ano na lang po ang pinagsasabi nito nila Aling Claire Barker para lamang mawalay sa kamalayan ng taong bayan that the First Lady, Lisa Araneta Marcos, was scandalously put under duress of her being part doon po sa iniimbestigahan ngayon ng US authorities sa pagkakapaslang o pagkakapatay ni Paulo Tantoco na ang report po ay may mga cocaine effects at nagkaroon po ng epekto sa kanyang cardiovascular situation o status. So hindi po ito mapasubabalian o mapasisinungalingan ng Malacanang. Ang nakakapagtaka ay ganito. Bakit kailangan makisawsaw si Aling Claire Barker sa ganito pong mga pangyayari na kung ang sinasabi ng kanyang boss direkta na si Dave Gomez na panibagong talaga ni Marcos na PCO chief, no? Presidential Communications Office chief. Ang sinasabi po niya, hindi dapat magkomentaryo tungkol sa mga pribadong bagay kagaya po ng issue sa kay First Lady at sa iba pang personalidad na mga pribado. Oops, nakalimutan ni Dave Gomez that the First Lady is a public property. Sapagkat gumagawa siya ng hakbang, ilang mga informal, indirect na mga activities gamit po ang representasyon ng presidente na asawa niya. So there is a public interest part doon sa pagiging pribadong tao niya. Siya ay bahagi pa rin po ng pampublikong diskurso at ng pampublikong plataforma dahil siya po ay nagsisilbing extensyon ng representasyon ni Marcos. Okay, klaro. So hindi tama po itong sinasabi ni Dave Gomez ang pumalit po dito sa katatapos ng mag-resign, no, na si J. Ruiz. Panglima na yata ito na Presidential Communications Office Chief ni Marcos in a matter of 3 years. Kay Pangulong Duterte po, natapos lang ang 6 na taon niya, hindi po siya nagpalit-palit ng communications officer niya. At si Secretary Martin Andanal pa rin po ang bumubuo ng kanyang Presidential Communications Office in the last or in the period of 6 years na nangangalaga para po sa communications ng ating gobyerno. Okay? Kay Marcos po, wala pa pong umaabot na antas ng 3 taon ay 5 beses na po na nagkaroon ng pagpapalit-palit at rigudon ng communications chief niya. At ito po ay sinabi ng kanyang communications chief na kalimutan niya na si Lisa Araneta ay public figure at public property siya. Subject po ito for criticism ng mga iba't ibang sektor hinggil sa kanyang mga ginagawa at pagkakadawit sa mga ginagawa niya that has an impact to the office of the President. That's the number 1 issue kung bakit ngayon ipinagtatanggol siya nito ni Lola Aling Claire Barker. Bakit? Dahil hindi po nila maipaliwanag ano ba talaga ang involvement ni Lisa Araneta Marcos pagdating po sa mga entourage o sa mga kagrupo na binibitbit nila ni Bongbong Marcos Jr. para magliwaliw sa Europe in the guise of Economic and Trade Forum, magliwaliw po sa Estados Unidos at iba't ibang mga bansa upang magkaroon po ng foreign trip itong si Marcos Jr. Ang tanong ng taong bayan, ganito din po ba ang kalakaran every time that Marcos Jr. embarks papunta po sa mga foreign travel niya? Ang kalakaran ba may kasama talagang mga cocaine party? The way na ang kanyang asawa
was scandalously exposed na involved sa pagpaparty-party na dumadagsa ang cocaine. Kaya po nagresulta sa maagang pagpanaw ni Paulo Tantoco dahil tinamaan po ng naging highly stimulated ang kanyang puso, ang kanyang blood pressure, ang kanyang mga blood vessels. Kaya po, nalagutan siya ng hininga, hindi niya kinaya ang very hyperstimulative effect po ng cocaine na ito. Ngayon, ito po ang katanungan. Kailangan po bang gamitan ng resources ng pundo ng gobyerno, ng Office of the President, at ng barker ng Presidente para mapagtanggol at mapagtakpan si Lisa Araneta Marcos? Akala namin abogado ito. Akala namin lawyer ito by profession. At sinasabi niya, I am, very New York. Hindi man pala ito marunong mag-practice ng abogasiya. O ano po ang katotohanan dito? Bakit ayaw niya at tumatalikod siya na magpaliwanag? Ayan. So, aalamin po natin yan sapagkat magandang pag-usapan ito because it shows impunity. Walang pakundangang lumabag sa batas at ikutan ang batas at lusutan ang batas. Ito po ang ginagawa ng Palasyo ng Malacanang instead na disiplinahin, papanagutin at ipailalim sa prosecution sa kriminal na pananagutan. Itong si Lisa Araneta ay ginagamit pa ang Office of the President para pagtakpan at ilihis at iligaw ang totoong issue ng kanyang pagkakadawit sa iskandalusong drug-induced death by cocaine effects na nangyari po sa Los Angeles. No? Mga kababayan. So, hindi siya nagpa-press conference. Ang nagpa-press conference po, itong butangera, palingkera, at barker tagapagtahol ni Marcos. Ginamit pa ang plataforma at resources ng Office of the President. Kaya dapat nga ipanawagan talaga ang hair follicle drug test procedure kay Marcos Jr. at kay Lisa Araneta sapagkat ito po ay moral question beyond legal question. Ito po ay mahalagang sangkap sa pamumuno ng ating gobyerno. At given the weight of this scandalous event of unsudden but very obvious scandalous cocaine-induced death of Mr. Paulo Tantoco, the more that there will be reason enough for the Filipino people to believe na mayroon ngang nangyayari na kababalaghan involving cocaine operations, either sa loob ng Palasyo ng Malacanang o doon mismo sa mga foreign trips ni Marcos. And remember, si Miss Cathy Binag po mismo ang nagbulgar nito na maraming pagkakataon po na nasasaksihan niya ang group loading of cocaine. Drugs talaga. Cocaine cocktail party ang tawag nila. Iba-ibang flavor, iba-ibang kulay. At makailang beses po siyang inaalok ni First Lady Lisa Araneta Marcos nang hindi pa po siya First Lady upang tumira ng cocaine, sabi ni Miss Cathy Binag. Ito din po ba ang nangyari kay Paulo Tantoco? Kaya nananawagan na tayo kay Senator Amy Marcos papanawagan mo na mag-resign ang iyong kapatid. Pababain na siya sa kapangyarihan niya sapagkat nagagamit at nawawasak na ni Lisa Araneta po ang inyong pamilya, ang pagkatao ng kapatid po ninyo at ang buong bansa pati. Dahil po sa kanyang mga mapang-abuso, iskandaluso at marami pong mga maanumaliyang mga gawain na nai-involve po itong si Lisa Araneta. Kaya nararapat po na tayong mga Pilipino ay bago po ang State of Lying Address, SOLA, hindi po SONA, sa July 28, ay magpa-undergo muna ng hair follicle test or better, ipanawagan na rin po ni Senator Amy Marcos sa taong bayan na i-demand na natin ang pagbaba talaga ni Marcos Jr. upang matapos na po itong mga kaguluhan at mga maniobrang marurumi ng mga alipuris niya na ginagamit lamang ang kanyang poder at kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa sa kanilang pansariling interes at sa kanilang mga masasama na ginagawa, kagaya po itong mga cocaine cocktail and party na ginagawa ng kanyang asawa allegedly. Kaya po nangyari yung cocaine
overdose or cocaine high hit against Paulo Tantoco. So, kawawang-kawawa itong si Aling Claire Barker sapagkat wala na po siyang ibang maisip pa kundi magdeklara ng fake news at sinungaling ang balita na yan without even her knowing the facts. Basta makapagbira lang at makapag-atake ng kung ano-anong propaganda at upang bigyan po ng question ang impormasyon na kumakalat, nagpapakalat siya ng sarili niyang fake news. Huwag nating tantanan po ito. Ipanawagan natin ang hair follicle drug test, ipanawagan natin ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, both kay Lisa Araneta at mga entourage niya, at pati din po kay Gibo Teodoro. Upang nang sa ganun po, ay doon natin makikita kung papaano nagkakadugtong Leonie Aquesta, Mingay Apple. Kamusta, Kas? Kasin ko yan, ano? Ibig sabihin po, the accountability of what happened in Los Angeles, California does not extinguish with Lisa Araneta alone. It is rather extending towards Marcos now. Kasi asawa niya po ito. At ang ginagamit niya ay ang opisina ng presidente every time mag-travel siya. Yun pala, may allegedly ay may mga cocaine party, may cocaine cocktail. Wow! So ano pa po ang inaantay natin, Senator Amy Marcos? Pangunahan mo na po ang panawagang bumaba na si Bongbong Marcos Jr. Nang sa ganun matapos na po itong mga panggagamit sa kapatid ninyo, iparehab natin si Bongbong Marcos. Kasi hindi na po ito, it is very hard to make a trail of cover-up on what and how Marcos and his entourage of people surrounding him na mga malalapit sa kanya ay nalululong po sa iskandalo ng pag-abuso at paggamit ng illegal na droga. Yan. So, klarong-klaro ha. You will not bring Aling Claire Barker kung hindi ka apektado. Apektadong-apektado po sila. The way Aling Claire Barker conducted herself kanina sa kanyang press briefing. Makikita mo talaga na si Aling Claire nanggagalaiti, galit na galit siya. Sabi niya, naman napasukan kong kademonyuhan na mundo na ito. Marami kang pera, pero kawawa ka, kulang na lang chinilasin ng taong bayan ng kanyang pagmumuka. Ganito po, ganito. Kulang na lang. Ganito siya ng taong bayan. Kawawang-kawawa tuloy si Lola Claire Barker, mga kababayan. Kaya the more she opens up her mouth, the more she invites greater numbers of enemies and making Marcos become isolated from the people. Okay, abangan po natin kasi sa July 28, magbubukas po ang first session ng Senado at ng House of Representatives. At doon po sa morning, pwede pong pag-usapan kung ila-line up ba nila sino ang naka-in-charge sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipapatawag ba for investigation si Lisa Araneta, si Alexa Miro, si Frasco, sino pa mga nandun, no? Sa pagkakataon kung saan actual na nangyari po ang tinatawag na cocaine cocktail and party, including po ang cocaine high stimulated effects na ikinasanhi ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Pangalawa, ay dapat ipatawag din po si Gibo Teodoro. Ito din po ang kahindik-hindik kay Gibo Teodoro. Sinasabi niya na ang kanyang passport na binili nila sa siyempre ano pang tawag doon? Commercial transaction yun. It was never historical, it was never cultural, it was never by birth, no? So ang golden passport na nag-invest si Gibo ng 40 million to 70 million pesos as per estimates of fair market price ng passport at citizenship sa Malta. Sinabi niya wala na yan sa akin nung 2021 pa. Pero ito ay may kumakalat na mga dokumento among circles of media na nag-renew siya ng Philippine passport niya noong May 2017. Ngayon, paano ka mag-renew kung ikaw ay nagkaroon ng Maltese passport? Because you cannot acquire
another passport and citizenship without renunciation or giving up your previous citizenship. Paano siya bibigyan ng Malta government ng tinatawag po na passport and citizenship status kung siya ay humahawak pa rin ng status bilang citizen bilang mamamayan ng Pilipinas o bilang Pilipino at may sarili siyang Philippine passport. Meaning niloko niya ang Malta, ang gobyerno ng Malta, sapagkat posibleng sinabi niya na nag-renounce din siya ng Philippine passport at Philippine citizenship because you cannot be given authority and affirmation for your application kung hindi ka mag-renounce ng previous citizenship mo. So kung na-acquire niya ni Gibo Teodoro ang kanyang citizenship status at ang kanyang Maltese Golden Passport noong December 22, 2016, therefore prior to that date ay nag-renounce na siya ng kanyang Philippine passport at Filipino citizenship. Logical, di ba? O ngayon, bakit lumalabas na nag-apply siya ng renewal, not reacquisition, na kanyang ibabalik as a natural born or true nationalization or naturalization process ang pagka-Pilipino. Hindi po ganun eh. Hindi acquisition, kundi renewal ng kanyang Philippine passport. Nag-fill out siya. Ang nakalagay sa tatlong tanong doon, dalawa, very damning. Are you a holder of a foreign passport now or previously? Ang sagot niya, no. Under oath yan, mga kababayan. Ang pangalawa, are you having another citizenship with another country? At ang sagot niya, no pa rin. So kung 2017 po yun, na mga katanungan during the period of the renewal of his Philippine passport, so ano po, Gibo Teodoro, ang ginamit ninyo para kayo ay maka-acquire muli ng Philippine passport at Filipino citizenship? At bakit ipinagtago mo na mayroon ka ng 2016 pa lang ng tinatawag na passport and citizenship sa Malta? O bakit hindi mo yan sinabi mismo doon sa Immigration Authority at bakit kailangan mo mag-reapply na kunwari ikaw ay Filipino citizen pa, subalit umiiral na pala 6 months ahead ang iyong mga pasaporte at ang Maltese citizenship mo. Wow! You see, ito yung sinasabi ko kanina mga kababayan. Truth will always have its own way of coming out in the open. Sometimes, the least that you expect, lalabas ito. So, liable si Gibo Teodoro sa perjury. Yes. Perjury is under oath na numpa ka pero mali at sinungaling ang iyong ginawa. Perjurious po yun. At yan ang minimum na epekto kay Gibo Teodoro. And pangalawa, graft and corrupt practices po ito.